Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at luminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di pa nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinagdingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gustong ipakita ni Pablo na ang lahat ay nagkasala, Hudyo man o Hentil. Kaya ang lahat ay kailangan ng kaligtasan. Ang kaligtasang ito ay makukuha natin sa ating pananampalataya kay Hesukristo na pinadalang Diyos upang tayo ay patawarin. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Kaya tinatanggap natin siya ng may pananampalatayang pinapatawad tayo. Iyan ang ibig sabihin ng pinawalang sala. Unang pinatunayan niya na makasalanan ay ang mga hentil. Oo, wala naman silang batas na galing sa Diyos na maaari nilang suwayin. Pero kilala din nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Ang kalikasan ay nagpapakilala ng kadakilaan ng Diyos. Kaya dapat nila siyang sambahin. Ang Diyos na hindi nakikita ay nakikilala natin sa mga bagay na kanyang nilikha. Kaya wala silang dahilan. Bakit sa halip na sambahin ang tunay na Diyos, ay sinasamba nila ang mga larawan ng mga hayop, ng mga tao, ng mga bagay na nabubulok at namamatay?
Dahil sa pagsama nila sa mga Diyos-Diyosang ito, hinayaan sila ng Diyos na kumilos na hindi ka nais-nais na pamamaraan. Nag-aaway-away sila, naging mahalay sila, ginagawa nila ang gusto nila, hindi ang gusto ng Diyos. Kasi hindi naman nila kinikilala ang tunay na Diyos. Wrong worship leads to wrong morality. Hindi hinayaan ng Diyos na hindi natin siya makilala. Itinanim niya sa kalooban ng bawat isa ang ating konsyensya. Ito ang munting tinig ng Diyos na nagsasabi sa ating kalooban ano ang tama at ano ang mali. Nandyan din ang kalikasan. Ito'y isang bukas na aklat para sa lahat. Dito nakikilala natin ang Diyos na dakila, ang Diyos na maganda, ang Diyos na makapangyarihan. Sa ating maayos na kaugnayan sa kalikasan, nakikiunay tayo sa manilikha. Dahil dito, ang mga katutubo ay may malalim na pakikilala sa Diyos. Para nga sa atin, mayroon pang dagdag na pamamaraan. The written revelation. May banal na kasulatan. At dito nakalagay ang salita ng Diyos na nababasa natin. Kaya walang makasasabing hindi natin nakikilala ang Diyos kung siya ay tapat na naghahanap sa Kanya. Ang resulta ng hindi at ayaw pagkilala sa Diyos ay ang masasamang ugali. Dahil sa ayaw natin siyang kilalanin, nawala na ang takot sa Kanya. Ginagawa na lang natin ang gusto natin. Naging masama ang ating buhay sa lipunan. Ang nasusunod lang ay ang may lakas. It is the rule of the strongest. Kawawa ang mahihina na pagpasamantalahan sila. O Diyos na manlilikha, salamat sa kalikasan na nagsasalamin sa amin kung sino ka. Tulungan mo kaming mapahalagahan ang inang kalikasan upang marapat kaming sumamba sa iyo na aming amang may likha. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.